Okay. So yun, ito pati ito, hindi na masuklay. Okay? Lagyan muna natin siya ng balabal, be. Baka uuwi siya na basa na yung likod niya. So ngayon, ang gagawin natin is isprihan muna siya natin ng tubig para malaman natin yung yung buhok naman niya, malinis naman siya pumunta rito. Hindi, pag may oil ang buhok, i-shampoo talaga. No? So, tinanong ko naman sa kanya kanina na okay naman yung buhok niya. Okay? So, ngayon, sa hair analyzation, i-analyze mo. Kaso nga lang, minsan, ang mga customer natin, ang galing ang galing mag-alaga sa buhok nila. So, hindi mo alam kung nasaan ngayon, hanggang saan ang applyan natin. Kung saan pa sa buhok niya na may lakas. Minsan mula dito, minsan dito hanggang dito. So hindi tayo pwede maghula-hula ng ganon. Kasi minsan doon tayo pumapalpa. So ang gagawin mo is ito po siya. Kailangan basain muna ng tubig or mo muna, shampoohin ang buhok. No? So ito po siya. Dapat basa ang buhok bago applyan. Para malaman natin kung hanggang saan lang din, no? Natin applyan muna. Huwag nating applyan mula rito hanggang dito dahil dito masusunog. No? So para ma-determine maski ibang pangliban ang gamit nyo at may colored at saka naka-bleach, kailangan ito po ang proseso para mawala po ang dry dito. Hindi mo siya masusunog. So ang gagawin mo is okay. So basahin lang siya. So pagbasa na yan, hindi mo na malaman kung saan yung dry, kung saan yung So eto lang po siya. Pagkatapos mong basahin, okay? Sabihin natin, pagkatapos mong basahin, saka mo siya suklayin. So meaning, hanggang dyan lang. Ito yung okay, ito yung dry. Okay? So, pag suklay mo yan, kung hanggang saan lang yung suklay, meaning, ito lang po yung applyan mo mula rito hanggang dito. Kasi minsan, pag ganyan, ay, saan kaya yung dry niya? Okay? So, yan. So, ganun lang po siya. Okay? So, meaning, ang buhok niya is, ito muna unahin natin, mula rito hanggang dito lang. Okay? And then, dito, paano mo siya applyan? Nakabuhol-buhol na yan. No? So, yan po yung gagawin natin. No? So, makikita mo na pagbasa ang buhok ni client, ay eto lang pala ang may resistant. Eto pala ang may lakas. So dito muna unahin natin. So ito, ang gagawin natin para maiwasan the HIV positive. Ang HIV positive, ito po yung i-spray natin sa buhok ni client, no? Para dumiretso po siya, no? So ito, at the same time, protection po dito pababa. Kasi, pagbaba natin ng 10 minutes dito, eto, basain lang din po siya ng HIV bago mo siya isuklay pababa. Hindi mo na kailangan na kumuha pa ng additional na chemicals, kundi ito lang yung i-compro. Kaya madalas tayo nasunugan kasi pagbaba sa chemicals, kukuha pa tayo ng panibago, ilagay natin dito. Kaya nag-rubberized ang buhok. So, ito, ang gagawin natin, yan, spray lang siya. Kailangan proteksyonan natin yung buhok. Okay. So, pagka-spray, saka mo siya suklayin pababa, padiretso. Yan. No? So, yun. Para ma-applyan. Kasi paano mo siya applyin kung hindi mo ito suklayin, no? Ay, siyempre, pati sa baba, pati sa ilalim. Kaya pala hindi na ang ilalim pala, oh.
Oo. 14 na lang yung buhok mo, babe. Kasi meron siyang undercut. Ayan, no? So, suklayin lang siya. Sabi ko nga, 1 year na siya hindi nagsuklay. Pero tandaan nyo, hanggang dito lang yun, ha? Oo, kahit na diretso na yan. Okay. Hanggang dito lang yan. Sabi ko nga sa'yo eh. Ibililipad ng hangin. Ang layo pa kasi na. Ang layo. Saan nga kayo man? Cagayan Valley. Cagayan Valley. Oh. Sa Clabrian. Tapos nakamotor lang. Nakapas. Ay, -5. Minus 5. Minsan, pag mga ganito, ang gagawin natin sa customer, di ba, hawakan natin, tapos pipilitin natin ng ganyan, hindi siya masasaktan. Ayan. Okay. Ayan. So, hinawakan na niya kasi libre lang naman yan. Okay, ang application niyan is yan, no? So, ang apply niyan is, ito lang, ganito lang. And then, i-emulsify mo siya. Ganyan. Yung white ito. Sa ordinaryong Brazilian, sa ordinaryong pang-ribbon, ang nangyayari, pag apply mo pa lang, mag-rubberize na siya kaagad. Kabahan ka na. Kapitan po ang puntahan mo. So yung rebanding natin, hindi amoy pangkulot ha. Sobrang bango po niya. So hanggang dyan muna para maluto siya, no? Yung dito, mamaya, ibabad natin siya ng 10 minutes, no? Okay, mamaya, pag natuyo na siya, HIV lang ang i-spray. Pag i-spray na HIV, basa na yan, so saka natin siya i-comb through dito, pababa. Ganun lang siya. Kaya tayo na nagkaroon ng rubberize dito sa baba, sa mga traditional rebanding, dahil pag dito sa baba, kuha na naman tayo ng panibago, or either yung tira, yun yung ina-apply natin. No? So dito sa atin, is hindi mo na kailangan ng kukuha ng panibago. Ito lang siya, i-control mo lang siya pababa. O, ikakalat lang siya. Kasi pag nabasa na po yan, hanggang dito sa baba, padaanan mo, and then pwede mo pa siyang ibabad ng 5 minutes.
Kasi ang ano mo, instead na tubig, di ba pag ordinaryong rebonding, tubig lang i-spray mo tapos bababa. Pero nagra-ruberize pa din. No? So eto, naluluto siya na may kasamang HIV positive. When we say HIV positive, meron po siyang hair iron blower plus live keratin. Kaya ang buhok ni client na pag dry is buhaghag, pag banlaw nun, magkakaroon po siya ng bigat. No? Kasi ini-inject na natin kaagad yung live keratin sa buhok ni client. Na pag di ba pag dry, magaan yon. So magaan na po yun kasi wala nang keratin na kapag pabigat eh. So pagkabanlaw nito is nagkaroon siya ng bigat. No? Nagkaroon siya ng weight, nagkakaroon siya ng timbang ang buhok. So yung buhaghag na buhok, hindi na umaalsa, kundi na bumabagsak na siya. No? Sa mga ordinaryong mga pangriban, sa mga pangriban na traditional, pag ang buhok is dry, buhaghag pa din. No? Kasi napa-flatten ang buhok. Ito, ang buhok is pag pinaplansa mo, buo pa rin. So buo pa rin siya, hindi siya napa-flat. Buo pa rin na nagkaroon siya ng bigat. Kumbaga, nire-repair natin yung pinakababa ng buhok through HIV positive with the express rebonding. Kung hindi ka pa nakontento, i-botox express mo pa. No? Kaya yung buhaghag na buhok is magkakaroon siya ng bigat. No? Okay. So yun. Question. May question kayo? Pwede rin lagyan ng Brazilian sir. Oh yes. Pwede rin siya lagyan ng Brazilian. No? Pero mas better okay lang na na botox. No? Sa Brazilian. Okay. Bakit kami nagkakamay? Bukod sa wala kaming gloves. Bukod sa wala kaming gloves actually. Kinamay po talaga namin para makita ninyo na ang chemicals natin is very safe. No? So, ganun po yan. Kaya tiniis namin magkamay talaga. No? So, yun po yun. Okay, question. Question. Pwede ba daw lagyan ng Brazilian? Yes. Paano lagyan ng Brazilian? Pagkabanlaw nito, okay, i-apply mo na kaagad ang Brazilian. No? Sinong mga buhok dyan na hindi nasusuklay? Okay? May mga buhok dyan na hindi na nasusuklay. Oo. Okay, itatry natin. Halika din. Tayo lang. Tayo lang. Yan. So, hindi na nga siya nasusuklay. Kailangan na yan. Razor. Kailangan na razor. So, ang gagawin mo, sprayan mo lang siya ng HIV. Ito, hindi na nga siya nasusuklay. Nakakasakit pa. Picture? Yan. So, para masuklay siya. Hindi talaga siya nagsusuklay. Suklay mo lang. Halika, baby. Ha? Nasuklay na, hindi pa. Tayo lang, tayo lang. O, para makita nila sa likod. O, tayo lang. Para makita sa likod. HIV positive kasi natin sa mga client ninyo na hindi na nasusuklay, katulad yan. Hanggang dito lang. So, huwag niyong pilitin isiklayin kasi titihayan siklayan. So, ang gagawin mo is isprihan mo lang siya. Lalo pag nagpariban yung client nyo, pag tumagal kasi nagbubuhol-buhol sa dulo. No? So, pag nagbuhol-buhol sa dulo, ito lang po yung solusyon. Ay, nasusuklay na siya. Sa loob ng 6 na taon na hindi siya nasusuklay. Ngayon, dumiretso na yung buhok niya.
Tapos na, diretso na yung buhok. So, nagsusupply na siya ng diretso. Dahil ko ba yan? Hapon na po yan, hindi na magbubuhol. Hindi siya malagkit, hindi siya oily. No? At ang iwasan lang ninyo is yung tiles. No? Sobrang dulas po talaga yan. No? Kasi pure keratin po siya. No? Ma'am Michelle,